Paano kung sabihin ko sa'yo na lahat ng alam mo tungkol sa pag-ibig, yung mga advice na habulin mo lang o ipaglaban mo siya, ay baka yun pa mismo yung dahilan kung bakit kasawi? Na habang lalo mong hinahabol, lalo lang siyang lumalayo? Sa pagsusuring ito, titingnan natin kung bakit gamit ang mga kwento ng mga paborito nating cartoon characters. Dito umiikot yung buong usapan natin. Medyo weird, no? Parang baliktad. Pero ito yung katotohanan na madalas nating hindi napapansin kapag nasa gitna na tayo ng paghahanap. So, ang tanong, handa ka bang tingnan ang pag-ibig sa isang completely different way? O, teka lang ha, quick disclaimer lang. Itong pagsusuri natin ay para lang sa kaalaman at diskusyon. Kung may mga personal kang pinagdadaanan, laging mas okay na kumonsulta sa isang professional, okay? Okay, so kung hindi pala chasing ang sagot, ano pala dapat? Well, para maintindihan natin yan, kailangan muna nating silipin kung bakit epic fail yung konsepto ng paghahabol. At para dyan, simulan natin sa ating unang case study. Unahin natin si Finn the Human from Adventure Time. Siya yung perfect example ng isang tao na, kailangan ng laging reassurance para maramdamang secure sila sa isang relasyon. At sa kwento niya, makikita natin yung buong cycle ng maling-maling diskarte. Mula sa pagiging obsessed, sa pagsira ng sarili niyang tsansa, hanggang sa masakit na katotohanan. Naalala nyo, for the longest time, si Princess Bubblegum ang mundo ni Finn. Ginawa niya ang lahat para maging worthy sa paningin ni PB. Naging people pleaser, overprotective, super seloso. Ito yung classic na paniniwala na kailangan mong pagtrabahuhan o i-earn yung pagmamahal na parang di ka sapat as you are. At dito tayo papasok sa mga pagkakamali niya. Ang interesting kasi dito, yung dynamic nila ni PB. Yes, nag-assume si Finn sa mga mixed signals, pero to be fair, si Princess Bubblegum naman ay parang emotionally unavailable din. Yung kabaitan niya na misinterpret ni Finn as romantic interest. Ang resulta, nakabuo si Finn ng isang fantasy relationship sa isip niya na malayo sa katotohanan. Isang very common trap. Tapos, dumating si Flame Princess. Isang perfect match. Eto na sana yun, diba? Pero dahil sa sarili niyang insecurities at immaturity, anong ginawa niya? Sinabotahe niya. Minanipula niya yung emosyon ni FP just for the thrill para lang makaramdam siya ng validation. Grabe that's a huge betrayal of trust. At pinapakita lang nito na hindi pa talaga siya handa para sa isang tunay na relasyon. Fast forward tayo. Nag-mature na si Finn. Sa relationship niya with Huntress Wizard, iba na siya. May respeto, honest, ginawa na niya lahat ng tama. Pero wala pa rin. Hindi pa rin sila nagkatuluyan. At bakit kaya? Kasi si Huntress Wizard, tulad ni PB1, ay hindi rin emotionally available. At dito papasok yung una at napaka-importanting katotohanan. Minsan guys, hindi ikaw ang problema. Hindi yung diskarte mo. Minsan, yung taong gusto mo, hindi lang talaga siya available para sa'yo at wala kang ibang magagawa kundi tanggapin yun. It's not a failure on your part, it's just reality. Okay, so, lesson on acceptance from Finn. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang archetype, ang saboteur. Sila yung mga tao na kahit nasa harapan na nila yung pagkakataon, sila pa mismo yung sumisira. Bakit? Kasi yung problema nasa loob nila. Example, si Morty Smith. Isipin mo to, may access siya sa infinite universes, sa kahit anong technology, pero yung self-worth niya nasa saig. Yung paghahabol niya kay Jessica, umabot sa point na sinira niya yung isang buong universe para lang sa atensyon ng isang taong di naman siya masyadang kilala. Sobrang extreme, no? Pero perfect illustration to ng valuing yourself over other people. Neediness. Yun yung core problem. Yung paniniwala na yung validation o pagmamahal ng iba ang bubuo sa pagkatao mo. Ito yung fatal flaw ni Morty. Pinapakita nito na kahit anong external advantage pa yung meron ka, kung sa loob mo ay kulang ka at di mo mahal yung sarili mo, you will always find a way to sabotage your own happiness. Next, saboteur. Si Mordecai. Si Mordecai, kilalatin to. Ang problema naman niya, indesisyon. Yung takot gumawa ng desisyon. Di siya makapili between Margaret and CJ at sa huli, yung mismong takot niya ang naging dahilan kung bakit nasira ang lahat. At linawin natin yung pagiging indecisive ni Mordecai, hindi yun dahil mabait siya. It's actually a form of selfishness. Kasi sa kagustuhan niyang i-keep ang options niya open, iniiwasan niya yung mahirap na usapan. Ang ending, parehong nasaktan sina Margaret at CJ. At si Mordecai,
Ayun, nga, naiwang mag-isa, talo sa sarili niyang laro. Mula sa mga sumasabusata sa sarili, punta naman tayo sa isang klaseng tao na ang tingin sa sarili dapat lang na makuha nila ang gusto nila. Sila yung mga entitled, dalawang magkaibang style pero iisang toxic na mindset. Sa isang side, andyan si Brian, yung nice guy, intellectual na ang feeling niya, deserve niya yung babae dahil matalino siya at titulad niyang ibang lalaki. Sa kabilang side, si Johnny Bravo na tingin niya sapat na ang muscles at confidence niya. Ang common flaw nila, pareho nilang tinitignan ng mga babae bilang premyo na kailangang mapanalunan, hindi bilang mga tao na kailangang makakonect at irespeto. And to be fair, itong mindset na to hindi lang para sa lalaki. Kahit sino pwedeng maging entitled. Okay, so ang dami na nating nakitang mali. Ang tanong ngayon, ano ba ang tama? Let's now pivot to the solution. Sino ba sa mundo ng cartoons ang nagpakita ng winning formula at ano ang matututunan natin sa kanila? At ito, baka magulat kayo sa listahan. Si Bender? Oo, si Bender. Paano? Kasi detached siya. Yung self-worth niya hindi nakatali sa rejection. Si Jake the Dog? Yan yung picture ng isang secure partner. Stable, honest, and available. At si Ferb, na hindi ginawang mission sa buhay ang pag-ibig. May sarili siyang mundo at yung genuine connection, natural na lang dumating sa kanya. So may tatlong fundamental lessons tayong makukuha dito. Number 1, magkaroon ka ng sarili mong buhay. May sarili kang hobbies, passion, at goals. Number 2, see people, not prizes. Tratuhing tao ang mga tao, di ba? Respetuhin sila. And number 3, at ito ang pinakamahalaga, yung self-worth mo dapat galing sa'yo, hindi sa text na hinihintay mo, hindi sa approval ng iba. At lahat ng pinag-uusapan natin mula kay Finn hanggang kay Ferb ay nagtuturo sa atin ng isang final, medyo masakit, pero napaka-liberating na katotohanan. Pakinggan nating mabuti to. Hindi mo kayang magmahal ng ibang tao ng tama hanggat hindi ka genuinely okay na mag-isa. Yan ang pundasyon ng lahat. Yung pagiging buo ay hindi nangyayari kapag may partner ka na. Kailangan buo ka na bago ka pa pumasok sa isang relasyon. Isipin mo, ang pagiging desperado ay parang magnet na may maling polarity. It repels people. Bakit? Dahil sumisigaw ito ng isang mensahe. Hindi ko kayang maging masaya mag-isa, kailangan kita para buiin ako. At yung pressure na yan, nakakatakot para sa kahit na sino. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ikaw mismo hindi mo nakikita ang sarili mong halaga, paano mo aasahan na makikita ito ng ibang tao? Ang sining ng hindi paghabol ay nagsisimula talaga sa sining ng pagmamahal sa sarili. Ano sa tingin nyo? May mga karakter ba kayong naisip na relate dito? I-share nyo naman sa comment section sa baba. Let's talk about it. Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.